Unang laro ng Gilas Women's Basketball Team natin at nagpakitang gilas kaagad sina Jack Animam at Vanessa De Jesus kontra sa team ng Chinese Taipei. Nagustuhan natin ang play ni Jack Animam dito, isang fake jab tapos dribble patungo sa basket, walang nagawa ang defender sa opensa ni Jack Animam. Vanessa De Jesus one dribble fake tapos ikot at ang matindi pa ay meron pa ngang pa-fade away. Ang kanyang tira na pumasok naman sa basket, ang maging sa depensa hindi nagpahuli ang Gilas, solid ang pinakita nila sa simula ng laro. Tuloy-tuloy lang ang magandang opensa ni Vanessa kontra sa team ng Chinese Taipei dito. Dribble papalapit sa basket tapos biglang pull up para sa isang jumper. Swabe ang offensive play. Jack Animam naghahalimaw sa loob ng paint. Maganda ang pagkaka-box out. Nakuha niya ang rebound at na-convert pa niya sa puntos. Maganda ang simula ng Gilas Women's National Basketball Team natin. Dikitan lamang ang score laban sa team ng Chinese Taipei sa first half. Yun nga lang, talagang nag-collapse ang laro ng Gilas sa second half. Nakalayo ng gusto ang kalaban na Chinese Taipei sa score at tinambakan nila ang Gilas Pilipinas Women's National Basketball Team. Kulang na kulang ang Gilas sa lalim ng kanilang bench. Walang gaanong kapalitan sina Jack Animam at Vanessa De Jesus na makapagbibigay ng parehong lakas o klase ng laro. Handang-handa na nga rin ang Chinese Taipei A Men's Basketball Team sa Jones Cup at kita natin ang coach nila na siyang nanguna para pabagsakin ang ating Gilas team. Pero sabi nga ni Coach Tim Cone, preparasyon para sa FIBA ang ginawa nila sa third window ng qualifiers at sumasang-ayon naman tayo dito. Qualified na noon ang Gilas para sa FIBA Asia Cup at nag-experiment talaga si Coach Tim Cone sa kanyang mga players at plays. Alam niya na mag-iiba ang laro ng Gilas dahil sa injured si Kai at dahil dito kailangan niyang gumawa ng paraan para makapag-adjust at talagang binabad niya rin si AG Edo sa third window ng qualifiers nang sa ganon ay makapag-adjust ito sa kanyang sistema. Isa sa aasahan natin sa FIBA Asia Cup na big man ng Gilas itong sa AG Edu. Nasabi nga rin ng Chinese Taipei coach na hindi siya nagulat noong tinalo nila ang Gilas dahil alam raw niya na kaya nila ang Gilas team. Pwedeng maging motivation ito para sa ating men's national basketball team na talunin nga ang Chinese Taipei sa FIBA Asia Cup na mismo. Maganda rin na talunin niya kaagad ng strong group ang team ng Chinese Taipei A na siya namang makakalaban nila kaagad sa Jones Cup. Strong group Pilipinas kontra sa team ng Chinese Taipei A, parang rematch kaagad sa championship ang magaganap sa first game pa lamang ng Strong Group Pilipinas. Mabilis ang single round robin ang format. Sa Jones Cup, top 1 at top 2 ang maglalaban. Sa finals, halos araw-araw ang laro at nakita natin na merong 9 teams ang men's division sa Jones Cup at asahan natin na papalagang dalawang teams ng Chinese Taipei maging ang Australia, Japan at iba pa kontra sa defending champions na Strong Group Pilipinas. Mas confident ngayon ang team ng Chinese Taipei A. Alam nila na may kakayahan sila na manalo laban sa team ng Pilipinas at nagawa ng Chinese Taipei na talunin ang team ng Gilas gamit ang kanilang 7-footer naturalized player na may kasamang import na exempted sa rules ng FIBA, naging qualified na mabigyan ng exemption at nakakapaglaro bilang local player. Ange Kouame, malapit na rin na maabot ang status na pwede na siyang mabigyan ng exemption, makakapaglaro na bilang local ng Gilas at ito ay sa 2027, 10 years residency completion kagaya ng local import ng Taiwan na si Albakir Gadjaga at naglaro na rin si Ange Kouame para sa mga local teams na kagaya ng Rain or Shine at Meralco Bolts. Tahwan agi Ange Kouame, Jiu Chu na suportado ng mga wings natin ang makikita natin sa loob ng paint para sa team nga ng Strong Group at magsisimula na nga rin ang kanilang laro pagkatapos ng Women's Division sa Jones Cup. Renz Abando, nasa 100%. Makikita natin yung Air Abando na pinapanood natin noon sa KBL. Mas malakas na bersyon ni Abando ang mapapanood natin ngayon sa Jones Cup na ito dahil last season halos papagaling pa lamang siya mula sa back injury, wala sa 100%, pero ngayong season na ito ng Jones Cup nasa 100% na itong sila kay Abando.